Welcome to Whenever I see boys and girls. Teka lang. 4 months na. I know, just a few more months before the year ends. Pero bago yan, tara muna. Let's take a trip down 2023's memory lane of Filipino victories. Welcome to One World, kung saan bida ang Pinoy. Ako si Angge and I'll be taking you on a trip to explore One World. Dito, everyone is number one. Kaya samahan niyo kami sa aming first episode at ating balikan ang historic first moments ng Pilipinas ngayong 2023. There's no better place to be para simulan ang ating listahan than in the Historical University of Santo Tomas, where Pinoy pride beams for the contributions ng mga Tomasians sa iba't ibang larangan, gaya ng sports. Noong May 6, itinaas ng 18-year-old Tomasian racer na si Bianca Bustamante ang bandera ng Pilipinas sa field ng motorsports. Itinanghal siyang kauna-unahang Pinay na nagwagi sa F1 Academy. Inanunsyo ni Bianca na magko-compete siya sa bagong all-female racing category ng Formula 1 noong Pebrero. This milestone put the Filipina racer one step closer to her dream of becoming the first female Filipino driver in the highest league of formula racing. Pero aminado si Bianca na hindi naging madali ang journey niya para marating ito. Because I remember back then it was so expensive to take a taxi from the hotel to the kart track. So we'd always have to save up on budget and yeah, just take the train every day, even though it's such a long walk and such a hassle, but you just gotta power through to keep on racing, I guess. Bustamante secured her first win in the competition sa second round nito sa Valencia, Spain last May, marking the first time a Filipino has stepped on the F1 Academy podium. Sinundan pa ito ng pangalawang pagkapanalo niya sa Monza, Italy noong Hulyo. Tunay ngang walang pinipiling edad ang pag-abot sa pangarap. Hindi rin hadlang ang kasarian kahit sa male-dominated na field gaya ng racing. Literal na, abante, babae! Akalain niyo yun? Kababaihan naman. Naiuwi ng Team Pilipinas noong Hulyo ang makasaysayang unang panalo sa FIFA Women's World Cup matapos matalo ang home team ng New Zealand. All out ang naging suporta ng Pinoy fans sa Wellington Stadium at maging sa bansa. Marami ang naging emosyonal sa mga saysayang tagumpay ng mga Pinay. At dahil sa tagumpay ng mga Pinay, umangat sa 44th ang kanilang world ranking mula sa 53rd. Pero wait everyone! Usapang World Cup pa rin, pero lipat naman tayo sa larong makikita sa bawat kalye sa bansa, ang basketball. Three-pointer! Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! Nakamit ng Gilas Pilipinas ang unang panalo sa FIBA World Cup matapos nitong talunin ng China. Pinangunahan ng Phil-Am player na si Jordan Clarkson ang kaisa-isahang panalo ng team kung saan tinapos niya ang game na may 34 points. Gaano nga ba ka-proud at supportive ang mga Pinoy sa basketball team ng Pilipinas? Record-breaking lang naman ang crowd sa Philippine Arena noong unang araw ng World Cup. Sa pangalawang pagkakataong makapag-host ang Pilipinas ng FIBA World Cup, nabasag nito ang record sa pinakamataas na bilang ng FIBA crowd. Lagpas 38,000 na fans ang nanood sa laban ng Gilas Pilipinas at Dominican Republic noong August 29. Iba! Behind me is the College of Fine Arts and Design kung saan alumni ang national artist and fashion designer Salvacion Lim Higgins. Speaking of arts and design, ang mga Pinoy hindi magpapaka-Vogue. Vogue Philippines celebrates its first 365 days, marking a monumental year for the iconic fashion magazine last August 29. The anniversary highlighted the ever-evolving Filipino culture, from fashion, artistry, and even the culinary realms.
On its first year, Proud Pinoys graced the cover of Vogue Philippines, including internet sensation and beauty influencer Bretman Rock, award-winning actress Nadine Lustre, Grammy winner Her, and the oldest mambabatok artist from Kalinga, Apa Wang-od. Vogue Philippines Editor-in-Chief Bea Valdez aims to connect more with Filipino culture and celebrate the way Filipinos see themselves for the upcoming year. Talagang worth celebrating ang mga Pilipino. Kaya naman karapat-dapat ding ipagdiwang ang Filipino representation sa international stage. Sa kauna-unahang pagkakataon, itinampok sa New York Broadway ang isang musical na purong Pilipino ang cast. Ito ay kinabibilangan ng Filipina Broadway star na si Ariel Jacobs na gumanap bilang Imelda Marcos, habang ang karakter ni Ninoy Aquino ay ginampanan ng Tony winner na si Clint Ramos. Parte rin ng production team nito ang Black Eyed Peas member na si Apple de Ap, international singer-songwriter Her, at komedyante na si Jokoy. Kabilang rin dito ang Pinay singers na sina Vina Morales at Miss Saigon star Lea Salonga. Isa sa dula ng palabas kung paano naatim at dumulas sa mga kamay ni dating First Lady ang kapangyarihan sa bansa nang dahil sa People Power Revolution. Bida, mapaentablado o kung saan man. Talagang nakaka-proud na ipagdiwang na bida bilang una ang Pilipino. This has definitely been a fruitful year for the Philippines, and this list is proof of it. Everyone, let this be a reminder na lagi niyong i-celebrate even your personal victories, maliit man o malaki. Dito sa One World, we're proud of you. One, muli, ako si Angge at kita-kits tayo sa susunod na trip to One World.